Hindi nyo ako marinig. Okay. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, ngayon naririnig na ako, kapatid. Naririnig ba? Hindi. Okay. Mashallah. Aha. Parang may galit dyan ah. Ano bang nagkasala tayo? Shiran, may nagagalit dyan. Ha? Nasaan ang pagpapatawad, pagpapala sa pagkakapatiran? Ang magpatawad ay yun ang mahal ng Allah. Pigilan ng galit. Ha? Amin. Subhanallah. Mashallah, mashallah. Okay. Alhamdulillah, ito ang kagandahan ng pag-aaral natin sa mga ganitong pagtitipon. Dahil okay lang na umiinom ka dyan ng kape. Yung iba nakatulog lang at naka-lying on the bed pero nakikinig, mashallah. Yung iba kumakain, so maganda yun kasi hindi mo to nangyayari sa klase, di ba? Dito lang yan nangyayari sa online na pag-aaral natin. So, subhanallah, ang mundo talaga ay bawat henerasyon, bawat nangyayari ay mayroong mga pagbabago. Nawa, alhamdulillah, hiniling natin sa Allah na mabago natin ang sarili natin mula sa mali, sa matuwid at mabuti, at dagdagan ang ating mga gawain na lalo pa itong maging kalugod-lugod sa ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na siya naman ang tunay na kung bakit tayo rito nandito sa mundo, dahil para ito ay ialay natin ang bawat mabuti segundo na ating ginagawa. Subhanallah mga kapatid, bago tayo magsimula, no, na kanina nung pauwi ako ngayon, na biglang pumasok sa isip ko, ano kaya kung mamaya bukas mamatay na rin ako? Kasi hindi natin talaga alam eh. Tignan nyo ngayon ng Facebook, araw-araw ilang beses ang nakikita natin na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minsan, karamihan, okay, may COVID-19. Yung mga iba, wala, biglaan eh. So, wallahi, sapat na ang kamatayan talaga sa atin na ito'y magbibigay ng aral sa atin dito sa pamumuhay natin dito sa mundo. Kaya napahiling na lang ako sa Allah na, ya Allah, gawin mong mabuti. Mahaba pa ang buhay ko sa paggawa ng kabutihan, na tanggapin mo ito. Tardahu wa an a'mala salihan tardahu, at gumawa ako ng mabuting gawain, aking Panginoon, na ito ay kalugod-lugod sa iyo, na tatanggapin mo. Kasi hindi natin alam mga kapatid kung ang gawain ba natin na ito ay tatanggapin sa atin ng Allah o hindi. Dahil sa pamamagitan nito ay pwedeng ang mga gawain natin ay akala natin pasado at tama na, pero yun pala ay kasawi ang palad, minsan ay may mga pagkukulang tayo na malaki. So alhamdulillah, kahit ganun pa man mga kapatid, lagi natin ito dapat mag-isip, nilay-nilay na lahat natin ito gawin, at lagi tayong magdua sa Allah at panatilihin natin na siya ang nagpapanatili sa ating pananampalataya, hindi tayo. Batid nyo ba mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa hadith, fi ma'na al-hadith, ang daliri ng Allah subhanahu wa ta'ala pwede sa isang saglip ay pwede niyang baguhin ang pananampalataya ng tao. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Ang taong nasa gabay ngayon ay pwede niyang sa halip ay ito ay baguhin at
mawalay sa tunay na paniniwala sa Allah, at pwede naman ang isang tao na siya ay wala sa paniniwala sa Allah at ito ay kanyang gabayan hanggang dumating ang kamatayan sa kanya na siya ay tinatanggap ng Allah. Wallahi hada hadith mawaraw fil Bukhari at Muslim. Mahaba yung hadith niya, yung discussion yan. Asyahid, ang importante dito na mapupulot natin na aral, si Aisha radhiyallahu anha tinanong kung ano ang marami na dua ni Propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam, at si Propeta ay sumagot at siya ay nagsabi na ang Propeta sa maraming kanyang dua ay nagsasabi na Allahumma thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. O ya Allah, hinihiling ko sa iyo na patibayin, gawing permanente at panatilihin ang aking pananampalataya sa iyo na hindi mabago, walang pag-aanilangan, tigib na tunay na puro ito, at gumawa ng panatiliang gawain na mabuti sa iyo. Subhanallah. Hadith yun ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nasabi niya na banggit ni Aisha, mismo yun Propeta, hinihiling niya sa Allah na lagi siyang nagsasabi na, Ya Allah, panatilihin ang aking pananampalataya, panatilihin ang paggawa ko ng kabutihan. Kaya yun mga kapatid, ang tunay na hangad natin dito sa mundo. Anyway, yun lang naman ay pampukaw sa atin lahat mga kapatid dito sa mundong ito, na tayo ay nalilinlang, na tayo ay masyadong nababahala minsan sa ating kabuhayan, sa ating trabaho, sa ating pamilya, ang lahat ng mga ito. Minsan akala mo dumaan ka na sa problema, matatapos na ang mundo sa'yo. Subhanallah, habang buhay ka pa bro, sister, merong nakalaan na biyaya ng Allah sa'yo. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Marahil ito ay mabuti sa iyo kung anong mga pahirap na pinagdadaanan mo, dahil gusto ng Allah mapalapit ka sa Kanya, hindi ba? Kaysa sa nandyan sa iyo ang lahat pero nakakalimot ka naman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyaudu billah. Anyway mga kapatid, alhamdulillah, hada ma yakfi an nudhakkira anfusana wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. This is only a reminder to all of us. First, to remind myself and to each and every one of us, because indeed thinking and giving reminders to each and every one of us are beneficial to the believers. At ito talaga ang totoo. Kung titignan natin ang sira, ang mga hadith ng propeta, ang Quran, lahat nandyan yan, paulit-ulit lang. Bakit natin ito lagi binabasa, pinag-uusapan? Dahil ito ay nagpapa-elevate sa ating mga pananampalataya, nagpapalapit sa Allah, at lalo pa tayong nakakagawa ng kabutihan. At sana nga at yung mga kamalian ay ito ay ating naipapagbawal sa ating sarili, dahil ang sabi ni Sufyan ibn Uyayna o Sufyan ibn Thawri, "I'lam anna al-ilma imma illam yanfa'uka darraka." Subhanallah, napakagandang sabi niya yun, no? Alamin ninyo ang kaalaman na ito ay kung hindi nagbigay sa iyo ng kabutihan, ito ay magbibigay sa iyo ng kasawiang palad. Ibig sabihin ay kung hindi ang kaalaman na pinag-aaralan natin sa Islam ay hindi nagdulot sa iyo ng kabutihan, pagpapaala sa sarili mo, pagbibigay ng kabutihan, pagpapayo sa mga tao, sa ating mga mahal sa buhay, hindi niya nabago ang kamalian natin mula sa mali papatungo sa tama, isipin mo ang kaalaman na to ay pwedeng ikaw ay maging mapahamak niya. Dahil what is the use of knowledge kung ito naman ay hindi ka napabago, di ba? Ang sabi nga ng mga pantas ng mga ulama is al-ilm, na ito ay wala sa al-ilmu bila amal kasajaratin bila thamar. Ang kaalaman daw na wala ito sa kaalaman na wala sa kilos ay katulad dito ng isang puno na napakagandang puno pero walang bunga. So, mafifaida, sabi ng mga Arabo. Anyway mga kapatid, ngayon ang ating paksa ay patungkol sa kapanganakan ni Propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wasalam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa tawfiqan ila amalin bih wa na'udzubika Allahumma minal ilma la yanfa wa anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimin ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Mga kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng ating mga tagapakinig, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi sa inyong lahat o magandang umaga, buntag tingali karon diha sa Pilipinas na yatong mga viewers na sige pagtan-aw sa ato karon diha sa Pilipinas kay buntag sayo karon kay alas 2:20 na o 18. So karon inshallah join us for our new lesson of when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. Ito ang kailangan nating dapat malaman bilang mananampalataya. Minsan may mga tao na memorize nila yung mga Hollywood stars, Hollywood na mga kilala na tanyag na mga artista, anong birthday niya, kailan ipinanganak. Pero pag itinanong mo kailan ipinanganak si propeta sallallahu alaihi wasallam, yaqul ana ma fi ma'lum. Hindi niya alam ang kapanganakan ng propeta niya na si propeta sallallahu alaihi wasallam ay mahal na mahal niya itong taong itong mga Muslim na ito, pero tayo ay nagiging pabaya sa ating propeta. Mga kapatid, si propeta sallallahu alaihi wasallam, batid niyo ba na bago siya ipanganak ay mayroon ng mga kaganapan na nangyari na nagpapabatid, nagbibigay ng senyales, ng mga signs na ito ang isang huling propeta na siya ang magbibigay ng biyaya sa lahat ng sangkatauhan. Wasadaqallahu alladhi qala fi muhkami tanzili wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hindi ka namin ipinadala o Muhammad maliban sa ito ay biyaya ka sa sangkatauhan. Iwallah, si propeta sallallahu alaihi wasallam ay biyaya sa lahat ng sangkatauhan. Dahil kung sino man ang sumunod sa kanya, maging Kristiyano ka man ngayon, Hudyo ka man ngayon, ikaw ay mushrik na hindi naniniwala sa Allah at kay propeta Muhammad, o di kaya ikaw ay Muslim na pasaway o Muslim sa pangalan lang na hindi nagsasagawa ng mga alituntunin at batas ng Islam, ngunit kung ang sa puso mo ay tunay na ikaw ay naniniwala na si propeta sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo at siya ang ipinadala ng Allah sa huling sangkatauhan at mahal na mahal mo siya at sinusunod mo ang kanyang mga yapak at turo, insya-Allah mabibigyan kanya ng pamamamagitan sa iyo. Huwag ka lang magdagdag sa mga relihiyon. Huwag kang magdagdag sa mga alituntunin o batas ng Islam. Yun ang dapat. Ibig sabihin nito mga kapatid, paniwalaan mo si propeta, sundin mo siya, mahalin mo siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Dahil pag sinunod mo si propeta sallallahu alaihi wasallam, sinunod mo na ang Allah. At yun ang kondisyon. Ngayon, insya-Allah, mabibigyan ka ng mamamagitan sa iyo at hindi siya papasok sa paraiso hanggat hindi niya makasama yaong mga tao na sumunod sa kanyang yapak. Allahu Akbar. Sumunod sa kanyang yapak at tumalima sa tunay na katotohanan. Allahumma amin. Ngayon, ayon dito sa kitab ni Ibn Hisham sa As-Siratu An-Nabawi, ang tatay ni propeta sallallahu alaihi wasallam na si Abdullah ay isa rin pala siya sa pinakapaborito na anak ni Abdul Muttalib. At batid niyo ba na si Abdul Muttalib ay may 16 na anak, 10 mga lalaki at 6 na mga babae. Masya Allah. Abdul Muttalib, the grandfather of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, had 16 children. 10 boys and 6 girls.
Sa mga kalalakihan, makikita natin na ang pangalan ng mga anak niya na lalaki ay sina Al-Abbas, kasama si Hamza, si Abu Talib, at alamin nyo si Abu Talib, ito ay kunya niya dahil anak niya si Talib. Pero ang pangalan pala ni Abu Talib ay si Abdumanaf, ang kanyang pangalan. Pangatlo si Abdumanaf, o yun si Abu Talib. Pang-apat si Zubair. Pang-lima si Al-Harith. Pang-anim si Hajlan o Hujula. At si pang-pito si Al-Muqawwim. Pang-walo si Dirar. At si Abu Lahab. Ito yung tungkol sa tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Kung bakit ito naipadala, mismo tiyuhin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah ay sumumpa sa kanya na kinasuklaman, at ito ay kanyang isinumpa, at matindi ang parusa ng tiyuhin ni Propeta. Bakit? Mahal yun ng Propeta, kadugo niya, tito niya, pero dahil pangalan lang sa dugo na kamag-anak, pero ang tunay na kamag-anak o mahal mo na makakasama mo ay yung kung sino yung parehas kayo ng pananampalataya. At pang-sampu si Abdullah, na ito ang tatay ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Sa mga babae na kanyang mga anak na 6, ito ay si Safiya. Pangalawa si Hakim, na siya si Al-Bayda. Pangatlo si Atika. At pang-apat si Umayma. At pang-lima si Arwa. At pang-anim si Bararah. Ito yung mga tiyuhin at mga tita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung bakit ito ko nasabi, mga kapatid, dito sa kwento rito, si Abdul Muttalib siya ay sumumpa. Saan? Sa Kaaba. Na sinabi niya, pag ako sumumpa o parang namanata, yung panata, parang ganun, di ba? Panata o sumpa, nag-promise o ikaw ay nagkasam, al-kasam, sumumpa, na pag ako ay nagkaroon ng 10 anak na mga kalalakihan, ang isa sa mga ito ay aking iaalay sa Diyos. Sinong Diyos? Si Hubal. Mga kapatid, subhanallah, ang mga Quraysh, mapagtambal sila sa Allah kasi musyrikun Naniniwala din sila na may mga lumikha sa mga bagay na ito na nakikita natin sa sanlibutan na siya ang Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Pag tinanong mo sila, o Muhammad, patungkol sa sinong lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, ay sinasabi nila na siya ang Allah. Ngunit, yunkiruna li'ibadatillah wa innama yadhbahun wa innama ya'buduna al-asnam kallat wal uzza wa hubal. At alam natin na si Amru al-Luhay, na siya ang nagpasimuno dito sa mga ribulto na ito na sinamba ng mga Quraysh sa Kaaba. Ngayon, ang punto rito, nung siya ay sumumpa at nagpanata na mag-aalay siya sa kanyang mga anak, pinapili niya. Sabi ng mga ahlu Quraysh, paano mo makikita na sino ang iaalay mo? Sabi niya, papupulutin ko ang aking mga anak na isusulat ang kanilang mga pangalan, at kung sino yung mapulot ko doon sa kung sino yung pangalan na yun, at yun ang iaalay ko. At subhanallah, sa pagsubok sa kanya, kung sino pa yung pinakamamahal niya sa kanyang mga anak, na bunsong anak na si Abdullah, ay yun ang kanyang nakita na pangitain na ito ay iaalay niya sa Diyos. To make the story short, sabi ng mga Ahlul Quraysh, wag mo yan gawin. Kasi pag ginawa mo yan, yan ang magiging kultura, tradisyon na natin, na tuloy-tuloy tayo na mag-aalay sa mga ito. Kaya sabi niya, paano ko ito mapapawi? Paano mawawala? Sabi nila, punta ka sa Al-Hijaz, sa Biladul Hijaz, na nandoon si Arafah, na isang, hindi ko alam kung salamangkero tawag doon, o isang matatag na may angking talino, na pumupunta at nag-aalay ang mga tao sa kanya ng mga pangitain at nagtatanong. At sinabi ni Abdul Muttalib,
kay Arrafa, itong pangitain niya na iaalay nga niya itong anak niya sa Diyos. Ngunit sabi niya, mayroon pa bang ibang paraan para ito ay mapawi o para hindi maituloy kung ano ang magiging collateral? Yun ang ibig sabihin, may papalit. Sabi niya, balik ka sa akin bukas. Limada, kasi balik ka sa akin bukas dahil makikipag-ugnayan siya sa kanyang mga jinn. Kasi meron siyang itim na kaalaman. Nakipag-ugnayan siya sa mga jinn, bumalik siya kinabukasan, sabi niya, meron ka bang 10 mga evil, yung mga evil na yan, at alam natin kung sino si Abdul Muttalib, kung meron nga siyang 200 na mga evil na ibigay sa kanya ni Bahira. Sino ba yan? Hindi si Bahira. Si Abraha al-Abbasi, na ibinalik sa kanya ang 200 na kamelyo. Ngayon, nung nangyari yun, mga kapatid, hanggat dumating sa 60 or 80, dumating pa sa 100 sa ibang mga riwaya, na hindi na ituloy ang kanyang pag-aalay sa Diyos, si Abdullah, at ito'y napalitan ng mga kamelyo. At mula doon, naitigil na nga yung pag-aalay nila. Pero ang delikado, kung natuluyan yun, tignan mo ang mga musyrikin, sila pala ay nag-aalay din, na sila ay nag-aalay ng mga hayop o sila ay nagkukurban sa mga ibang tao o nilalang o mga Diyos-Diyosan. Katulad ngayon, minsan sa atin, minsan ang mga tao nag-aalay na inaalay nila sa ibang mga nilalang. Samantala ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi siya sa Quran, "Qul inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Say, indeed, my prayers, meaning all your dua, all your good deeds, my sacrifices. Ano yung mga sacrifices? Including dyan yung mga invocation mo, yung struggle mo sa buhay, at including dyan yung patience mo, including dyan yung pagdabaha. Ibig sabihin yung pag-slaughtered mo. May mga tao ngayon na nagpapanata na pag ito ay nangyari, ako ay magkakatay ng kalabaw. Pag nagkaanak ako ng lalaki, magkakatay ako ng kalabaw. Isyada. Magkakatay ka ng kalabaw dahil sa nagkaroon ka ng anak. Magkatay ka ng kambing para sa Allah. Magkatay ka ng anuman sa ayamu tashrik para sa Allah. Kaya nga dito sa aya nito, no, anong sinabi ng Allah? May prayers, may sacrifices, my life, lahat ng buhay natin, my death, lahat ng, pati ang kamatayan natin, all for Allah. La syarika lahu. Ibig sabihin, lahat ng mga mabubuting gawain na ito na na-mention natin, ito ay para lang sa Allah. At hindi kailanman ito tayo ay nagtatambal sa mga iba. Dito natin makikita, mga kapatid sa Islam, na kung saan, subhanallah, itong mga kufar sa kanilang kapanahunan ay ganun nga rin ang nangyayari na kung sila ay nag-aalay sa mga iba. Anyway, yan yung patungkol kay Abdul Muttalib at patungkol kay Abdullah na ama ni Propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wasalam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam biittifaq wal ijma'il ulama al-mu'arrikhin fi tarikh, na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ipinanganak siya sa araw ng Lunes. Araw ng Lunes. Ika-12 ng Rabiul Awwal. Amul Fil, taon ng Ilipante. Nakuha natin yung taon ng Ilipante na yon, ayon sa mga pantas, ipinanganak siya 50 days. 50 yawman ba'da hadathatil al-fil. 50 days after nangyari yung insidente ng paglusob doon sa Makkah ni Abraha al-Abbasi, 10 ng kanyang mga kasamahan. After 50 days, ipinanganak si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At batid pala ito ng mga Hudyo. Paano nila ito batid? Kasi ayon kay Al-Hasan Al-Thabit, wa yaqulu hadhihi al-qissa, yaqul ana kuntu saghiran, ana kuntu fil Madinah
وسمعت أن هؤلاء اليهود لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا الصغير فيقولون ولد اليوم نجم أحمد. Subhanallah. Sabi ng mga Hudyo sa Madina na kinukwento ni Hasan at Thabit na siya ay nasa murang edad pa lang, bata pa lang siya noon, sinabi niya, narinig ko sa mga Hudyo na noong ipinanganak si Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam ay sinasabi nila na ipinanganak ngayong araw na ito ang between ang liwanag na si Ahmad. Wasagdaqallahu al-qail fil Qur'anil Karim, at nagpapatunay ito ang Allah subhanahu wa ta'ala nang siya ay nagsabi sa suratul Saf. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahumul bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Tignan niyo ang mga astaghfirullah, ang mga taong hindi tumataliman ng katotohanan. Bagitin sa kanila o Muhammad noong sabihin ni Isa na anak ni Maria na siya si Jesucristo na pinapaniwalaan ng ating mga kababayan with their respect na mga Kristiyano na siya daw ay Diyos pero hindi kailanman siya naging Diyos. Ito, sabihin mo Muhammad nung sabihin ni Isa na anak ni Maria na o mga angkan ni Israel, katotohanan ako ay sugo sa inyo. Inni Rasulullah ilaykum musaddiqa, at nagpapatunay sa inyo na ako ay tunay na sugo ng Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos sa inyo na nagpapatunay sa Taura, sa kitab na nauna ang Taura na ipinadala kay Musa, wal Injil itong ipinadala sa akin. Musaddiqa lima bayna yaday. At darating ang sino? Ang propeta na ang pangalan niya ay si Ahmad. Pagkatapos ko, tingnan mo, it is very clear. That is in the Holy Quran. And there are many other verses in the Holy Quran pertaining to this case na si Propeta Muhammad ay huling sugo at ito ay inaamin mismo ni Isa. At ganun din sa Biblia. Meron din nasabi doon na may darating na Misaya. Anyway, that is another discussion, another topic. Now, punta tayo dito sa nangyari nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nung siya ay ipinanganak. Ayon kay Amina, nakita niya sa kanyang panaginip na noong ipinanganak o nasa tiyan pa lang si Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam, ay nakakita siya ng liwanag. Nurun minanuril Basra fi kasri ash-Sham. Nakakita siya ng liwanag na patungo ang liwanag dito sa Biladu Sham, dito sa Sham. Lugar na kung saan, alam nyo na mga kapatid, itong Sham na ito, itong nangyari sa mga kapatid natin sa Damascus, sa Syria. Hindi natin alam, oo, naggiba siya. Hindi natin alam, ito nga ang nangyari at pahirap sa kanila. Pero napakalaking kasaysayan ang patungkol sa Sham, lalo na sa Damascus na yan, dahil diyan bababa si Isa na anak ni Maria sa mga huling araw. Subhanallah, dyan mangyayari dito sa Sham. Ngayon, nakita ni Amina itong liwanag na ito. At ganun din na napanaginipan ni Abdul Muttalib, ang kanyang ama, na liwanag na nakikita niya nung sa oras na ito ay kinabubuntis si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ni Amina. Kaya nung ito ay ipinanganak mga kapatid, ang may mga ibang mga pantas, ipinanganak daw siya sa Rabiul Awal ng ikasyam, ipinanganak siya sa ikadalawa, hada huwa khilafu bainahum. Ito ay mayroon silang iba-ibang mga pananaw patungkol dito sa araw na ito, kung saan ikasyam daw, yung iba ay sinasabi nila ikadalawa, meron nagsabi ika-isa,
At sa Jumhur, dito sa Ibn Hisham, pati yung Rahikul Maktum na ibang ginagamit ninyo, ginagamit natin sa mga ibang mga tarikh, ay ika-12 ng Rabiul Awal na ipinanganak si Propeta sallallahu alaihi wasallam araw ng Lunes after Fajr. Ayon sa mga pantas, ipinanganak ang tao na biyaya sa sangkatauhan. Afdalul wilada fil alam kullaha. Tunay na pinakasagrado na maganda o makasaysayan ang kapanganakan ni Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Noong siya ay ipinanganak sa araw na ito, ikinukwento ni Khadija, ikinukwento ni Amina, noong ito ay kanyang maipanganak at sinabi niya, U'idhuka bilwahid. U'idhuka bilwahid. Ikaw ay pinapalagahan ko at isinasaalay ko doon sa nag-iisa. Wa ghairul mahsud, doon sa walang hindi masusugat ng anumang mga uring ng mga, minsan yung mahsud na yun, yung parang selos o inggit. Pero ang punto rito, asyahid, kung ano yung sinabi ni Amina, inaalay kita, pinupunyagi ko na ikaw sa isa na nag-iisa. Kasi kung matatandaan natin mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya lang o siya ang tao na ipinanganak sa Makkah na sa oras na yun, sa mulat sa pol sa pagkabata hanggang siya ay namatay, kailanman hindi siya sumamba o tumalima o naniniwala sa anumang uri ng mga ribulto, na ang kanyang mga ninuno ay nakagisnan na nila na sumamba sa mga Lat wal Uzza wal Hubal na mga pinuno o mga ribulto doon sa Makkah. We took it already the 360 na mga ribulto doon sa Kaaba na kung saan sinasamba ng mga Quraysh. Dito natin makikita na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay salim. Kailanman ay hindi siya nagkasumamba sa anuman. Pero mayroon din nung ipinanganak itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mayroon ding 4 na mga kilala na tanyag na mga tao sa Quraysh sa Makkah na sila rin ay kailanman ay hindi naniniwala sa mga ribulto na ito. Allahu Akbar. Isipin mo, nakakapagtaka, no? Nung ito ay inaano natin, itinanong ko sa mga masyaikh, binasa natin, paano nangyari yon na ang mga taong ito na mababanggitin natin ng 4 na ito ay hindi kailanman sila naniniwala sa mga ribulto at naniniwala sila sa kaisahan ng Allah. Ngunit, bakit si Muhammad alayhi salatu wasalam, ang kanyang mga tiyuhin mismo na malapit sa kanya, ang kanyang lolo at ang mga kanino man yung mga kanyang mga pinanggalingan ay sumamba sa mga ribulto? At bakit ito na pwede nating sabihin malayo sa kanyang mga kamag-anak pero sila ay kailanman ay hindi sumamba sa mga ribulto? Sino sila? Sila si Zaid bin Amr an-Nufail. Pangalawa si Uthman bin Hawarith. Si Waraka bin Nawfal. Ya Rabbi, subhanallah. Ngayon ko lang pala napagtanto na si Waraka bin Nawfal, na ayon sa mga kasulatan, makukuha natin yan later on, siguro next week, kung patungkol sa kanya, kasi dito na next week, dun yung pagbaba ng wahi, kung pa yung unang pagiging pagganap ng propeta, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Waraka bin Nawfal. Kaya pala napanaginipan nito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na to tell you in advance na siya ay sa paraiso. At si Ubaydillah bin Jahash. Sila yung mga 4 na kilala na kung saan kailanman ay hindi sila nagtambal sa kapanahunan na bago pa ipanganak si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi ito mga tigulang na, matanda natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapapanganak pa lang dito sa mga taon na ito. At si Zaid bin Amr bin Nufail, anak niya si Sa'id bin Zaid. Si Sa'id bin Zaid, alam natin yan na isa sa mga sahaba na asyaratu minal mubaddirin fil jannah. Kasama ito na siya ay tumanggap sa Islam, na pinangakuhan na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na 10 mga kalalakihan na sila ay papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid,
Si Propeta sallallahu alaihi wasallam noong siya ay pinanganak na, khilaf bainal ulama na ipinanganak daw siya at ang kanyang ama na si Abdullah ay pumunta siya sa Yatrib. Sa Yatrib, the old name of Medina, napunta si Abdullah, pero si Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam ay nasa sinapupunan ng kanyang ina na may 4 na buwan. Yung iba sinabi 6, khilaf, yung iba 2. The point is that nagkaisa sila na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi pa siya na ipapanganak dito sa mundong ito, ngunit si Abdullah na kanyang ama ay napunta sa Yatrib o doon sa Medina at doon na siya nabawian ng buhay. Allahu Akbar. Nabawian ng buhay si Abdullah doon pa lang sa Yatrib. Ayon sa mga Sarahikul Maktum, sa ibang mga nagkukwento, ito ay inutusan ng kanyang ama na si Abdul Muttalib para mangalakal ng mga dates. Alam natin ang Medina, kilala ito sa mga dates, kung marami silang dates. Pero ang punta doon, importante, nangalakal siya o nabisita doon. Alam natin ang mga Arabo na sila ay mangangalakal. Ngayon, doon nabawian na ng buhay si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung ipinanganak si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kagawian o kultura at tradisyon ng mga Arabo sa oras na yon doon mismo sa Makkah, na ang mga batang ito na ipinapanganak ng mga sanggol o maliliit pa lamang, sila ay pinapalaki o inaalagaan ng mga kababaihan sa Sa'ad bin Bakar. Min kabilati Sa'ad bin Bakar. Ito yung mga tribo o isang di kalayuan sa Makkah na sila ay mga kababaihan na nag-aalaga ng mga bata sa kapanahunan na kung saan pumupunta sila sa Makkah. Nung sila lahat ay pumunta, ang bawat isa na mga kababaihan ay nakakuha ng mga sanggol para alagaan ito. Si Halima bintu Abi Dhu'aib, alalahanin, Halima bintu Abi Dhu'aib, anak ni Dhu'aib, As-Sa'diyah. Sa'diyah, Sa'ad bin Bakar. Doon nang galing sa tribu na yon, sa pamilyang yon, sa angkan na yon, na si Halima, na asawa niya si Al-Harith ibnu Al-Uzza. Al-Harith ibnu Al-Uzza, sabi niya sa sarili niya, ay asawa ko, wallahi, hindi kailanman ako babalik, hindi tayo babalik kung wala tayong maalagaan na bata. Ngunit halos lahat ng mga kasama natin ay nakakuha ng mga bata. Fa'aaradu an hadha al-tifl as-saghir. At ang karamihan sa kanila ay iniiwasan o ayaw nilang alagaan ang sanggol na ito ay si Muhammad, na anak daw ni Abdullah. So walang magawa itong si As-Sa'diyah, Halima As-Sa'diyah, dahil gusto niya patunayan ang sinabi niya na hindi sila babalik hanggat wala silang maalagaan. Kaya, yun yung sinasabi nila sa English na she was reluctant to accept to nourish this boy Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Wala tayong magawa. Wala nang bata. Umuwi na ang lahat. Nasabi ko na kailangan kong mag-aalaga tayo. Kaya kinuha nila. Nung pagkuha pa lang sa batang ito na si Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam, iba ang naramdaman niya. Nandoon yung kapanatagan. Nandoon yung kagandahan ng pagbabago sa nangyayari. Dahil sa panahon na ito, mga kapatid, tag-init at tagtuyot sa Makkah, at panahon na kung saan the year of famine. Ibig sabihin ay taon na ito ay taggutom. Year of drought. Sobra ang init. Walang makain. Kahirapan. Kung baga sa atin ngayon, ang new term, world crisis. Ito ngayon, naka-crisis na nga daw ngayon ng mundo dahil kay coronavirus. Dahil lang kay coronavirus, buong mundo naramdaman ang nangyari sa bawat isa. Ya Allah, na isang virus o maraming virus na kalaban na hindi natin nakikita, na kinatakutan ng lahat.
kasama ang Kristiyano at mga Muslim at mananampalataya at hindi mananampalataya, pero nagbigay ng aral sa atin. Aral na kung saan ang taong hindi maka-Diyos, hindi maka-Allah ay lumapit sa Allah. Nagkaroon ng pursigi sa sarili niya na wala rin palang, itignan mo, anong mangyayari sa lahat ng mga kayamanan mo, position mo, kung hindi mo magamit dahil kay coronavirus, hindi ka makalabas. Lahat ng buong mundo nagkaroon ng quarantine, di ba? Gusto mo pumunta sa mall, gusto mo kumain sa kahit saan gusto mo. Mafi, khalas, ro, anta fil bait, lazim fil bait, dyan ka lang sa bahay mo. You are then controlled by the coronavirus. Ya Allah, isa lang ito sa mga sundalo ng Allah. Ano pa kaya kung palindulin ng Allah? Ano pa kaya kung mawala ang hangin na oxygen dito sa mga mundo? Mga kapatid, sa pamamagitan nito, nasaan tayo para purihin, luwalhatin at sambahin ng Allah na huwag magtambal at gumawa ng kabutihan at lagi magpasalamat sa Kanya. Wallahi, wa qalilun min ibadiya asyakur. Ngunit karamihan sa aking mga alipin na sila ay malimit at kukunti lamang ang nagpapasalamat sa kanila. Wallahi, yan ang totoo. Nagpapasalamat lang tayo pag may mga biyaya. Pag walang biyaya, sasabihin mo ang Allah ay nagkaroon sa akin ng puot, pinapagalitan na tayo, na wala na yung mga mabuting binigay sa iyo ng Allah. 20 years na nananatili ka na maganda ang buhay mo, dumating ang isang pagsubok, nawala ang bahay mo, pera mo, nawala ang ano, tapos sabi mo, ang Allah ay pinahirapan ako na wala na yung mga riski niya. Ya Allah, karamihan sa mga tao ay malimit at hindi nagpapasalamat sa kanilang Panginoon. Ngayon mga kapatid, balikan natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung alagaan ito ni Halima as-Saadiyah kasama ng kanyang asawa na si Al-Harith ibn Abi Uzza. Nung pauwi na sila, may kasama siyang bata na anak din nila. Na wallahi, sabi ni Halima, ang batang ito hindi ako nakatulog sa mga ilang araw dahil sa gutom ng batang ito na walang lumalabas na gatas dito sa aking suso. Ngunit noong kunin ko ang batang ito na si Muhammad, nagkaroon ng gatas ang aking suso, at pagkatapos nito ay yung sinasakyan namin na kamelyo o sinasakyan nila na Al-Hisan, na ang payat-payat niya, hindi malusog, matamlay ang paglakad, ang bilis-bilis ng kanilang paglakad, at nagkatagpo pa sila ng mga kasamahan nila sa daan. Nasasabi nila, oh Halima, hindi ba nahuli kayo? Bakit ang bilis-bilis nyo yun? Nakakapagtaka itong sinasakyan nyo na ito. Wallah, sabi ng kanyang asawa, nakakapagtaka ito. Wallah, hindi nakakapagtaka yun. Ang nakakapagtaka dahil biyaya, rahmatan lil alamin, ipinanganak at nasa kanilang mga palad ang sanggol na ang Allah ay aalagaan niya. Ang sanggol na ito, poprotektahan niya ito, minsuin wa makruhin, kaya't napatunayan ito sa mga susunod na ating pagtatagpo sa patungkol sa nangyari kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung dumating na sila sa kanyang lugar, mga kapatid, at naging maganda ang kanilang pamumuhay, tumubo ang mga halaman sa kanilang mga hardin, nagkaroon ng gatas ang kanilang mga tupa, at sumagana ang kanilang buhay. Ya Rabbi, wallahi innahu rahmatan lil alamin. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinili ng Allah sa sangkatauhan na siya ang magbibigay ng doon pa lang sa kapanahunan, nagbigay na ito ng sigla sa mundo at doon sa kanilang lugar sa kapanahunan na yon. Noong si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay umabot ng 2 taon at kalahati o 3 taon, sabihin natin, hanggang 4 na taon, nagkaroon ang kanilang paglalaro dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mayroon na siyang mga kapatid firradaah, kapatid niya sa pagkadidi niya kay Halima. Si Halima mayroon siyang mga anak, kasama ito si Harith, okay, si Al-Harith at saka si Shaima na bintu Harith, at yun si Hudhafa bintu Harith, na yun ang tawagin na si Shaima na ano yun, foster sister niya, at saka si Harith na kumbaga siya rin ay kanyang foster brother. Ngayon, naglalaro sila
sa kanilang paglalaro, dumating ang dalawang lalaki na nakasuot ng puti. Binuksan ang puso ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at nung buksan ito, ang mga bata, siyempre sa kanilang gulang na ito na 3 hanggang 4 na taon, tumakbo at mabilis at pumunta kay Halima at nagsisigaw, wallahi fa inna Muhammadan qad mat! Katotohanan, si Muhammad ay namatay! Sigilang pagtakbo at bilis na pangamba at takot ni Halima, 10 ng kanyang mga kasamaan, at nung nadatnan nila si Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam, ay nanginginig na namumutla. Subhanallah. Ano ang tinanggal dito sa kanyang puso? Subhanallah. Minsan sabi ko, sa oras pala yun. Kung ngayon, nangyayari na ngayon yung bypass operation sa mga puso na mayroon silang sakit, na nagkaroon ng mga barado yung puso nila, na ngayon, dahil sa technology, dahil sa mga doktor, inuupirahan, tinatanggal yung puso, minsan mayroon pang pinapalitan. Subhanallah. Hindi pala ito bago. Doon pa lang kay Propeta sallallahu alaihi wasallam nangyari na. Tinanggal ang kanyang puso at hinugasan ito ng tubig ng Zamzam. Ano ang tinanggal dito? Ayon sa mga pantas, tinanggal dito ang itim na sakit sa puso ng bashar, sakit ng puso ng tao, na ito, kung hindi niya ito ay ilimpyo, unsaning ilimpyo, Bisaya to sa Marano pares gyapon, ug di niya limpyoon na miya lapis. Sa Bisaya ug dili niya limpyon ang iyang puso, na wala na maayo sa iyang kinabuhi. Ibig sabihin, if you don't, anyone amongst us, we don't clean our heart, by means of purification, worshiping Allah, and keeping away from boasting our good deeds by hatred. Ito kasi yung mga sakit ng puso yung selos, yung galit, yung puot, yung mayroon kang kinikimkim, yung lahat na alam natin. Alam nyo ba mga kapatid, ang puso itong tinitingnan sa ating mga mabuting gawain Marahil mabuti ang gawain mo, pero sa gabi ang puso mo nagliliyab, na gusto mo mapatay ang kapwa mo, nasiselos ka sa kanya. O di kaya ay hindi mo nagkakaroon ka ng puot at galit at nagliliyab. Subhanallah, kaya pala ang tinitinignan, inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajzamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala does not look upon what is your appearance, outlook, but indeed Allah looks upon what is in your heart, in your good deeds. Dito, ang puso ang tinitingnan ng ating tagapaglikha. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nahugasan na. At nung dumating si Halima, kinuha ito si Muhammad, at dahil sa takot niya, sabi niya kay Harith na kanyang asawa, kailangan, nangangamba na ako dito dahil maraming nangyayari na hindi ko may paliwanag na mga milagro kaning nangyayari dito kay Muhammad. Basig mahadlo ko kay dili man tani anak siya, kay parang inaalagan lang natin. Ibalik na to karon dito kay Amina. Ibinalik kay Amina. Nung ibinalik kay Amina, mga kapatid, sabi ni Amina, Madabiki, natatakot ka ba sa batang ito? Sabi niya hindi. Dahil katotohanan, ikinuwento niya yung nangyari. Itong may nakita kami, tapos parang nangamba ako, natatakot ako. Sabi niya, anong pinapangambahan mo sa batang ito? Wallahi, sumusumpa ako, ang batang ito ay di pangkaraniwan. Hindi mo ba alam, nung ito ay nasa isa sa sinapupunan ko pa lang, ay may mga pangitain na ako na nakita na mabuti na dito sa batang ito. At yun nga, dahil sa pagmamahal ni Halima, at inulit niya, ipinaalam ko lang sa iyo, at kung pwede ay mapa sa amin uli, dahil sa mga biyaya na dulot na ipinagkaloob niya sa amin. Ya Rabbi, Allahu Akbar. At yun nga, pinahintulutan muli na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanatili kay Halima at kay Al-Harith. Nung ito ay nanatili sa kanila, dumating na ang tamang panahon na 4 na taon hanggang ito ay mag-6 na taon, ay ibinalik na si Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Amina. According to most of the historians of the
life and achievement of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nakabalik sa kanyang ina na si Amina sa edad na more or less 6 years old. 5 to 6 years old. Nung makuha ni Amina ang batang ito, si Muhammad, sila ay pumunta sa lugar na Yatrib. Lugar na Yatrib o Tayyibah na kung tawagin sa ngayon ito ang Madina. Nung makarating sila sa Madina, hindi nagtagal, hindi naglaon, nakaramdam si propeta, nakaramdam ang kanyang ina na nanghina ang kanyang katawan. Batid nyo ba mga kapatid, ang Madina, kung tawagin dati ay Yatrib, dahil Yutharrib, ibig sabihin ay may mga pangitain dito na ang Madina ay matindi ang lugar na yan. Kumbaga, hindi ko alam sa Tagalog anong right term doon. May matalinghaga ba doon o may mga, kasi daw sa Madina, lugar na walang nananatili doon dahil karamihan laging nagkakasakit. At ang dalil nga doon, si Abdullah, doon mismo namatay, nagkasakit. Ito rin, sa ibang mga panta, sinabi nila si Amina, nagkaramdam na, nagkasakit. At of course, lahat ito kagustuhan ng Allah. We Muslims, we believe everything comes from Allah subhanahu wa ta'ala. But of course, logically, ito kung bakit ang Madina nga ay hindi magandang lugar. Pero noong naging ganap na ito ay ganap na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, to tell you in advance, para may connection ito sa sinasabi natin, naging 40 years na siya, naging propeta na siya, at noong siya ay dumating na sa Madina, doon pa lang nasabi na naging Madina na, nawala na yung Yatrib, napalitan na ng Tayyiba, which is good, at naging Madina, city na ng Prophet, the first Islamic state, kasi si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ng Bukhari Muslim, na panaginipan niya na ang isang babaeng maitim na nakatalikod ay umalis na sa Madina. Panaginip yun ni Propeta, mismo siyang nagkukwento noong dumating siya sa Madina. Lamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya nung dumating siya sa Madina, nawala na yon. Ibig sabihin, ang Madina ngayon, dahil sa pagdating ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, naging Tayyiba, naging Madina, nawala na yung mga sakit na nagdudulot na karamihan ang mga tao dito ay hindi sila nananatili dahil sa dulot ng sakit na nakukuha nila sa Madina dahil sa pagdating ni Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Noong pabalik na sila mga kapatid, kasawi ang palad na naman ang nangyari kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bumalik sila ng kanyang ina papunta ng Makkah sa lugar na kung tawagin ay Abwa. Remember, the word Abwa, a place between Makkah and Madina, pero mas malapit siya sa Makkah. Kasi wallahi mga kapatid, di ko makalimutan. Last 2 years ago, nakarating na ako sa Abwa. Minsan nag-umra kami ng pamilya ko, dumating kami sa Yambo, then after Yambo, pumunta kami papunta ng Makkah, dinaanan namin ng Abwa. Sabi ko sa misis ko, saan kaya dito yung libingan ni nanay ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam? Dito siya, sabi ko, nailibing. Sabi ko sa mga anak ko. Then yung lugar na yun sa Abwa, namatay si Amina, nabawian ng buhay doon sa lugar na Abwa. Ya Allah. Propeta ng Allah, pinakamamahal ng Allah, hindi pa ipinanganak sa mundo, namatay na at hindi niya nasilayan ng kanyang ama. 6 na taon na kung saan ang kanyang ina ay nasaksihan niya, nakita niya ang pagkalibing niya, ang pagkasakit niya sa oras na yaon na siya ay mamayapa doon sa Abwa at nailibing. At noong dumating sila sa Makkah mga kapatid, doon na naman si Abdul Muttalib, ang kanyang lolo na pinakamamahal niya si Muhammad alayhi salatu wasalam, sa kanyang upuan. Pag dumarating siya, ang kanyang mga anak ay nakaupo sa kanilang mga upuan, hindi makagalaw, hindi makalapit. Pero si Muhammad alayhi salatu wasalam, siya ay lumalapit, naglalaro at nakikipaglambing sa kanyang lolo. Hindi pa dumarating ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib, pumupunta sa kanyang upuan. Ang kanyang mga tsuhin ng mga Quraysh, sinasabihan, "Uy, Muhammad, umalis ka dyan. Darating ang aming ama." At sabi ni Abdul Muttalib, "Da'uhu fa inna hadha lahu sya'nun azim." Allahu Akbar, alam niya mismo. Hayaan niyo na ang yan. Katotohanan ng batang ito
ay mayroon siyang malaking dulot sa kasaysayan sa ngayon, sa mundong ito. At sadaka man qala annahu sya'nun azim, na siya nga ang tunay na nagbigay ng liwanag at kabutihan sa sangkatauhan, dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam noong siya ay nakatira sa pag-aalaga at pag-aaruga ng kanyang lolo no si Abdul Muttalib, ang nangyari kay Abdul Muttalib, insya Allah, yun ang kukunin natin sa susunod na Tuesday, next week, insya Allah. Anong nangyari doon? Subaybayan nyo yun. Series ito mga kapatid. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-aaral. Kalugdan kayo ng Allah. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. MashaAllah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan po sa puno naman po ng kaalaman at impormasyon po patungkol kay minamahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang gabing ito, mashallah. Sa mga may mga katanungan po, maaari lamang mag-message lamang dito sa atin inline na in-call message sa ating chat group, or sa mga gustong magtanong at magbukas ng mic ay magsabi lamang po at pwede po tayong magbukas ng ating mic. Subhanallah, ang dami natin na nalaman ngayong gabi, napakadetalye ng paliwanag ni Ustads. Maswerte tayo na mashallah ganitong kadali ang pag-aaral natin ngayon, at pinag-aaralan natin ito ang pinaka the best of all creation po. Ito na ang pinaka mainam na para karapatan sallallahu alaihi wasallam sa bawat Muslim na alamin natin, at kahit hindi tayo Muslim dapat din na malaman ang pinaka mainam na creation o human sa balat ng lupa. MashaAllah. Ya Rabbi. Napakaswerte po natin na naririnig natin itong talambuhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at naididetalye sa atin ni Ustad sa Amrullah. Subhanallah. Pagpalain nawa ni si Ustads at MashaAllah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Mapalad na mapalad tayo, kapatid na Sherhan. Ay ang magsabi at magtanong. Subhanallah. Pero Ustads, kung baka yung ibang nagtatype pa sila ng mga katanungan, ay may mga ibang katanungan kasi kagabi na hindi nasagot Ustads, ay ipapasa ko na lang dito para ma-utilize ng time habang hindi pa sila nakakapaghanda ng kanilang katanungan. Anong tanong yun? Di ba kaya Abdurrahim Luma yun sa kanya? Ano naman Ustads yung katanungan? Medyo general yung approach naman. Alhamdulillah Ustads. Panunod nyo. Ha? Ano? Alhamdulillah. Ano sabi mo? Medyo general naman yung approach. Medyo yung katanungan naman Ustads, hindi specified na, kumbaga, ibang topic naman doon. Ano yung tanong nila? Practical yung katanungan. Ang tanong doon Ustads, sa katulad nating mga OFW minsan, may isang brother o sisters na nagtatrabaho sila, na sila ay Muslim, nakapagtatrabaho sila sa isang mall na nagbebenta ng baboy. Dito na yun sa Middle East, kasi meron dito sa Middle East, hindi maiwasan na na-assign sila sa lugar na hindi nila inaakala na may binibenta palang ganon sa kanilang area. So ano po yung ma-advise ni Ustad sa katulad nilang tumatanggap ng sahod at nagtatrabaho doon sa may binibentang haram? Malaking ano yan, malaking discussion dyan at malawak. Oo, tama, general na question yan, pero ang kasagutan ay hindi sapat na tayo ay magbigay ng fatwa patungkol dito kung ito ay gagawin nating madalian ang pagsagot, ano? Pero siyempre tayo, alhamdulillah, una, ang nagtanong dyan, gantimpalaan nawa sila ng Allah dahil nandoon pa rin yung concern nila, no? To keep themselves away from what is haram. Isang pangitain na yun na sila ay malapit sa Allah dahil umiiwas sila sa mga bagay na ito ay haram. Ganun pa man, siguro ang aking masasabi, dahil ito ay baboy mismo ang kanilang binibenta sa mall na yon o anumang tindahan na yon, at sila ay nakikipag
kalakaran o kasama sila doon na sila ay nagbebenta at sila rin ay doon sila kumukuha ng kanilang sweldo. Allahu alam what is the best is I think to kung pwede silang mag-transfer na lang. Dahil siyempre mas maganda na nakakaiwas ka, hindi ba? Nag-transfer ka ng trabaho mo at inshallah mas baka mayroon pang trabaho na may makuha ka na mas ano dun, kasi guilty ka dun nakikita mo yun kasi siyempre kung ano yung haram na yun at kung ano ang binibenta dito at kung ano yung nahawakan mo at anong mga negotiation, benefits ng ibang tao at ikaw rin, so parang logically nagiging kasama ka na dun. Although sa Islam mayroon tayong kaida sa usulul fiqh, masailul fiqh na sinasabi nila na ad-daruratu tubihul mahdurat. Yung necessity permits prohibited. But I think it doesn't apply with this, di ba? You cannot apply this case na necessity permits prohibited because ikaw naman pwede kang umiwas. Pero kung talagang wala ka ng trabaho at hindi mo na maiwasan, hindi ka makakain, wala ng trabaho, yung puso mo naman ay hindi talaga boto doon sa ginagawa mo, ang Allah ay mapagpatawad. At lagi kang magsabi ng astaghfirullah, patawad ya Allah, gusto kong umalis, wala akong mapuntahan, wala akong trabaho, importante hindi ako kumakain dito. Same case diyan mga kapatid, ang sigarilyo, di ba? Ang sigarilyo ay haram. Okay. Tapos may mga tindahan ng mga Muslim nagtitinda ng sigarilyo. So, yun din ang sasabihin natin sa mga Muslim na yun, dapat iwasan nila yun Ako may mga kapatid, mismo mga kamagulang ko, huwag kayong magtinda ng sigarilyo, haram yan. Pero ayaw pa rin nilang maniwala. Ang importante ay nasabi natin kung ano yung dapat. Nasa tao na yun, kung ayaw nila, tanggapin yun. So, sana yung nagtanong yan ay gantimpala ng Allah at makahanap ng ibang trabaho kung mayroong matrabaho. At kung walang trabaho, tiis-tiis lang ng konti, araw-araw magtawba ka sa Allah, humingi ng kapatawaran at sana ay maging maluwag lahat sa inyo. Inshallah. Mashallah. Jazakallahu khairan Ustads, at kumbaga pilitin niya nga mag-attempt siya na magpa-reassign sa ibang location Ustads, ano? Correct. Siguro ang pinakadamihan niya ng aksyon. Since ito po katanungan po galing sa atin na sa ating in-call message galing sa kapatid natin na Cesar. Jazakallahu khair Ustads, sa napakagandang lecture Ustads. Iyon po bang ina ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay kasama sa paraiso? Kasi may natatandaan akong hadith na iyon ama niya ay hindi. So yung nanay po dito ang kanyang tinatanong Ustads, kung kasama ba ito ang nanay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa paraiso. Alam mo, yung mga ibang mga firqa, yung mga ibang firqa ng mga kamusliman, dito sila nagtatasyaddud sa atin sa mga Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaa, na sinasabi natin, na pinapaniwalaan natin na ang tatay ni Propeta Muhammad, ang kanyang lolo, ang kanyang ina, sila ay hindi mabibigyan ng propeta ng pamamagitan sa kanila, dahil nga nabanggit sa hadith ng propeta na ang kanyang mismo ama na si Abdullah ay dumating sa kanyang isang tao ang nagtanong, "O Muhammad, nasaan ang aking ama?" Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sa impyerno." At nung papalayo na ang taong ito, si Propeta sallallahu alaihi wasallam nadaraman niya ang sobrang lungkot ng kapatid niya. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala dahil ito lahat ay tinakda at kagustuhan ng Allah. Hindi mo rin babatid ng aking ama ay sa impyerno din." So ngayon mga kapatid, ang punto dito, siyempre tayo ay hadithun sarih. Kung ano yung ipinaliwanag at sinabi sa atin ng propeta na hadith na sahih, pinapaniwalaan natin yun. At kung ano ang naging dahilan, kapahintulutan ng Allah. Ngayon, ganito rin. Kung ang kanyang tatay, nanay, okay, focus tayo dun sa nanay niya. Doon din sa nabanggit na ang kanyang ina ay hindi rin mananampalataya. Alam mo mga kapatid, ang shahid dito, ang pinakapunto, wallah, magpasalamat tayo sa Allah. Nagpapasalamat ako sa Allah na ginawa niya ako, na ibinilang niya ako sa mga kamusliman.
At hinihiling ko na panatilihin ako na maging Muslim hanggat mamatay ako na masabi ko ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dahil mga kapatid, ang ating pananampalataya, ang pangahawakan nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang may pangahawakan sa ating pananampalataya. Pwedeng mabago ito. At maraming kwento patungkol kay Barsisa, patungkol kay Balaam ibn Baura na mga matakutin sa Allah, maalam sa Islam, ang kanila, lalo na si Baura, ang kanyang panalangin diretso na tinatanggap ng Allah. Pero namatay siya ng kafir. Ang punto rito, kung ikaw na balik Islam ay nandito na sa Islam at napaliwanagan na sa'yo, ibig sabihin, wallahi kapatid, mahal ka ng iyong tagapaglikha. Binigyan ka niya ng gabay na gusto kanya na protektahan doon sa nagliliyab na apoy na naging Muslim ka na naganap. Kaya huwag kang magpariwara at huwag tayong tumalikod at panatilihin natin ang ating pananampalataya, palakihin natin ang ating pananaliksik ng katotohanan, pagdikr sa Allah at pagpuri at pagluwalhati at paghingi sa Kanya na panatilihin tayo sa relihing ito at gawin tayo na maging matibay at tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Ano ang dahilan? Okay, ang concern mo, bakit, ano ngayon kung sa impyerno o sa paraiso ngayon yung mga magulang ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Magpapaano ba sa ito sa iyo ng iyong pananampalataya? Bagkus ang totoo, ang aral dito mga kapatid ay, kung ikaw ay nagabayan sa Islam, alhamdulillah. Mahal ka ng Allah. At dapat yun ang concern natin. Yung sa ina ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yun din ang nabanggit sa isang hadith na hindi rin siya maano sa paraiso dahil nga ay sa mga hadith na nabanggit. Although ang ibang mga pantas, ang mga ulama, sinasabi nila doon sila pumupunta sa Allahu a'lam, ang Allah na ang tunay na bahala, ano ang magiging kapasyahan niya sa araw ng paghukom sa mga pamilya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Ang Allah ay paparusa ng sino mang nanaisin niya at kanya rin itong bibigyan ng gantimpala o papatawarin ang sino mang kanyang papatawarin. Allahu alam at sana ay nagbigay aral sa atin. Mashallah. Jazakallahu khairan dun sa nagtanong at Ustaz, jazakallahu khairan sa pagpapaliwanag at pagsagot po. Mashallah. At galing naman kay Sister Nuripa Ibrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabanggit niyo po kanina tungkol sa paglilinis ng puso. So aside from performing good, avoiding sinful act, and constantly practicing our obligations to Allah, is there any other ways to purify our hearts? Yan po ang kanyang katanungan, Ustaz. Yes, kapatid, Sister na Ibrahim, Normina, pangalan niya? Okay, sa lahat ng mga nakikinig, there are many ways for us to purify our hearts. Ang mga sahaba, pag sila ay naupo sa masjid ng propeta, nagsasabi sila na hayya bina nu'minu sa'a. Halina kayo at tayo ay magtipon-tipon at maniwala, dagdagan ng ating kaalaman na ito ay para sa Allah. Nu'minu sa'a. Gawin natin, kumbaga, chargean natin ang ating pananampalataya. Ano ang mga ways? Katulad nito, sister, brother, bro, lahat kayo na nakikinig. Para ma-purify natin ang ating mga puso, araw at gabi, makinig tayo ng mga aralin sa Islam. Turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ang mga salita ng Allah? Ano ang mga sinabi ng mga pantas patungkol sa mga sharia at hadith at kwento kay Propeta sallallahu alaihi wasallam? Isa rin, mga kapatid, sister, lalo na ikaw na nagtanong, isa sa nagpapapurify sa ating puso, kasi ang puso natin talaga nagbabago yan. Kaya sinabing puso ito sa Arabic na qalb yuqallib, nagbabago, hindi siya permanente. Ngayon naniniwala, bigla itong magiging hindi ka maniniwala. Minsan nagmamahal, minsan nagiging nagkakapuot. Minsan ayaw mo, nagkakapuot, minsan nagkakaroon ng hope, nagiging pagmahal ka. So ganyan, hindi permanente ang puso natin. Kaya yan pabago-bago. Kaya dapat we need to rectify, we need to purify day and night and every hour ang puso natin, mga kapatid. Wallahi, kung ano ang nagawa mong mabuti, sabihin mo, ya Allah, sana tanggapin nyo.
tanggapin mo ang aking gawaing mabuti. Ya Allah, kanina nakapagsalbi ako ng hindi mabuti. Ya Allah, parang na-feel ko na proud ako sa sarili ko. Ya Allah, parang nakapagyabang ako. Yun ang dapat natin hinihingi sa Allah, na mawala yun. Kasi ito nga ang puso na ito pabago-bago. So, ang mga ways, always dhikr sa Allah, always maging magpapakumbaba, at ang mga sekreto ng maging mabuti, sister, na ang ating puso na ito ay maging malinis, gumawa ka ng mga gawain na ikaw lang ang nakakaalam at ang iyong Panginoon, at walang nakakakitang iba. Yan ang mga sekreto ng mga pantas, sa pamamagitan ng sila ay nagtatahajjud sa gabi. Tulog ang lahat ng mga tao sa mundo o karamihan na tao o doon sa bahay nila, pero gumigising siya para lang sa Allah. Sa pamamagitan nun, subhanallah, doon mo napapakita na nagiging yung puso mo ay totoo. Magbigay ka ng hindi alam ng kaliwa mong kamay. Ibig sabihin, magbigay ka na wag mo na i-announce, wag mo na ipaalam sa mga tao, o wag mo na ipasabi. Ikaw lang at ang Allah ang may alam nun. Pero pag-iingatan din yan, mga kapatid, kasi minsan mayroon ding nagbibigay na sabi nila, wag mo na isulat ang pangalan ko kasi baka sabihin ng mga tao, o yung mga pangalan ko, nagyayabang ako. Yun ang delikado din. Ibig sabihin, mga tao na naman, napunta ka na naman dun sa baka sabihin ng mga tao. So, ito talaga yung minsan, mahirap din talaga itong puso natin kung saan ba na natin ito ititimbang, ilulugar. Gumawa ka ng mabuti na lantaran, pakitang tao. Gawin mong sikreto ito dahil para hindi malaman ng mga tao. Ibig sabihin, gumawa ka ng sikreto para hindi malaman ng tao at hindi para sa Allah. Kaya ang sinasabi ng mga pantas, al-ikhlas, an yuwafiyaka Allah bainahuma. Sabi ni qala al-Fudail, al-amalu li ajli an-nas war-riya wa tarku al-amal li ajli an-nas wa asyirk wal ikhlasu an yuwafiyaka Allah bainahuma. Ang paggawa ng kabutihan dahil para sa tao, ito ay pagtatambal sa Allah. At ang pag-iwas din sa gawain para sa tao, mabuting gawain, iniwasan mo, hindi mo ginawa dahil para din sa tao o pakinig sa tao, ito ay pakitang tao. Ang tunay na ikhlas ay ang mawalay ka doon sa dalawa. Lantaran man o patago ang gawain mo, gawin mo yun. Ang puso mo, ang Allah ang nakakaalam. Walang nakakaalam sa puso natin, mga kapatid. Wallahi, pati mga anghel hindi nila alam. Kaya, gumawa lang tayo, maging lantaran, o maging ito ay patago para sa Allah. Kaya tayo bilang tao, wala tayong karapatan para husgahan ng kahit sino na mga tao na nangangaral ng kabutihan o nagbibigay ng sadaka, kasi wala tayong karapatan, hindi natin alam kung anong nandito sa puso nila. Tanging ang Allah ang nakakaalam nun. Kaya yun, sister, ito ang payo ko sa sarili ko at sa atin lahat. Gumawa tayo ng kabutihan, gawaing mga mabuti to purify our hearts. We don't need na appreciation from the people, compliments from the people. Hindi natin kailangan na purihin tayo, makita nila. Basta tuloy-tuloy lang ang gawain na ito para ito sa Allah, at laging mag-istighfar at laging magdua. At gumawa ng mga sikreto na gawain na ito ay para sa Allah, para naiiwasan natin yung mga pakitang tao na gawain. Allahu a'lam. MashaAllah. Jazakallah khairan po sa nagtanong. MashaAllah. Jazakallah khairan, Ustad, sa kasagutan. Time check, nasa 10:20 na po tayo ngayong gabi. At meron pa tayong 10 minutes. At may mga katanungan pa po dito, Ustad, na babasahin ko po. Galing naman kay kapatid na Abu Ziyad. Jazakallah khairan ya, Ustad. Gusto ko lang ito maging malinaw. Kasi mayroon nagtanong sa akin, magtanong din sa akin, mayroon bang dalawang uri ng munafik? Uri ng mga munafik. Uri ng munafik, an-nifaqu al-qawl wa nifaqul amali. Correct yun. Ang pagkukunwari sa pamamagitan ng dila at sa pamamagitan din ng mga gawain. Ang pamamagitan ng mga dila, yung mga tao na nagsasalita sa'yo na hindi tumutupad ng usapan, yung mga pasinungali ng kanyang mga salita, yung mga tao na kunyari kasama mo, kakampi ka, pero yun pala sa likod, pag tumalikod ka, hindi kanya kasama dahil nililibak ka niya. Ito yung mga pagnifak na mga salita. Yung amali, which is kufr, lalo na ito pagiging labas sa kufr, labas na kung itong mismo ikaw sa sarili mo ay hindi mo isinasakilos, isinasagawa,
ang mga gawain na mga ritual na pag-uutos ng Allah. Pagbigay ng zaka, pagsasala, pag-asaw ng Ramadan na amal, gawain yon, at yun mismo ay tinalikuran mo mismo na hindi mo gagawin para na ikaw ay nagiging munafik doon. Ang problema dito mga kapatid, maski gawin mo yun, na nakikita ng tao lantaran na gawain, pero ang puso mo kung ito pala ay hindi totoo, yun ang nifaq. Wal nifaq mga kapatid, wal munafiquna fi darkil asfali minan nar. Ang mga munafik sila doon sa pinakailalim ng imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nifaqul qawli, very good, dalawang kondisyon na, nifaqul qawli, yung salita, at saka yung nifaq na amali, yun yung mga naibigay natin ng mga example noon mga kapatid. Kaya dapat natin iwas-iwasan, dahil minsan din may tayo mismo hindi natin alam, baka nakakapag-nifaq nga tayo sa sarili natin sa mga minsan mga gawain natin, Allahu alam. Kaya patuloy pa rin tayo ng dua sa Allah, panatilihin tayo sa paggawa ng kabutihan at maging sincere sa ating mga kilos at gawain na hindi pakitang tao at hindi tayo magiging munafik. Ayatul munafik ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, thalatha idha tahaddath kadhib, pag siya ay nagsalita, ito ay pasinungaling. Pag siya ay pinagkatiwalaan, hindi mapagkakatiwalaan. At pag ito ay nakipag-usap at hindi siya tumutupad ng iyong usapan. Ito yung mga gawain ng mga munafik na ayon sa mga pantas, ito naman daw ay hindi ito labas sa Islam dahil nifaqul qawli, pero yung tunay na nifaqul kufr na paglabas na ay maski ikaw ay nagdarasal katulad ng mga tao. Kasi mga kapatid, ang mga munafik, hindi mo rin kasi talaga yan alam eh. Ang nakakaalam talaga niyan ng Allah. Kasi al-munafiquna hum yusalluna yurauna nas. Nagdarasal sila, pero pinapakita nila sa mga tao. Pero gumagawa ng mga kabutihan. Pero sa totoo lang sa puso nila hindi pala. So dapat iwasan din natin yun, at kahit sino man sa atin ay dapat umiwas sa pagiging nifaq, waliya'udhu billah. Kaya ang hadith ng propeta laging nananalang, Allahumma inni a'udzubika minal kufar wa minan nifaq. Umiling kami sa iyo ya Allah na ilayo kami sa pagiging kufar at sa mga gawain na munafik na salita at gawa. Allahu alam. MashaAllah. Jazakallah khairan. Switch Ustaz, ko. Jazakallah khairan po doon sa nagtanong. Yes. MashaAllah. MashaAllah. Napaka-bless po natin na tayo ay nabilang at napili ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging Muslim nang hindi natin ito binayaran. Correct. Totoo yan bro. Subhanallah. MashaAllah. MashaAllah. Subhanallah. At napakarami pong tao ngayon na namamatay na lamang nang hindi nila nakikilala si Allah subhanahu wa ta'ala. At subhanallah. So, babasahin ko itong katanungan mula kay kapatid na William Abelar. Assalamualaikum Ustaz, tanong ko lang po. Ang nanay ko po sa Pinas ay nasa malubhang karamdaman. Hirap na magsalita, inutusan ko po kapatid na banggitin ang shahada. Ano po ba chance ng nanay ko kung sakaling malagutan na siya ng hininga? Jazakallah khairan po Ustaz. Okay, mashallah, ang kapatid natin, mga kapatid, ang mga anghel nagsasabi ng amin, amin. Ya Allah, hinihiling namin sa iyo, kung sino man yung kapatid namin na yun na hinihiling niyan ang kanyang ina ay magabayan mo, ya Allah, gabayan mo siya. At mapaniwala ang kanyang puso na ang tunay na nag-iisang Diyos, ikaw, ang Allah, ang nag-iisang Diyos, si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Allahumma amin. Amin kayo mga kapatid. Mga kapatid, yung nagtanong na yon, inshallah, una, patuloy pa rin ang dua mo. Na ya Allah, gabayan mo ang aking ina. Ngayon siya ay nandito siya sa huling hantungan ng kanyang buhay, sa bigkis ng kanyang kamatayan, at hiniling namin sa iyo, ya Allah, na siya ay ang maganda kasi dun bro, yung mayroon siyang presence of mind, na kasi pag kumatos na ang tao, pag wala na sa isip, wala rin. Kasi ang kailangan aware ka eh. So, yun nga, sinasabi mo, hindi siya makapagsalita, hindi man niya masabi yun, pero pwede na minsan yung cellphone, ilapit mo yun sa, pakitawagan mo yung kapatid mo, at ilapit niya at marinig niya, ma-recognize niya yung boses mo, sabihin mo, ina, alhamdulillah, ako po ay Muslim, ngayon po, bilang kaligtasan ninyo, kaligtasan nating lahat,
maniwala po kayo sa tunay na nag-iisang Diyos ang Allah at si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah at si Jesucristo na dating pinaniwalaan nyo na Diyos ay siya ay sugo ng Allah at inshallah kung yun ay mananig sa kanyang puso't isipan at may tamang pag-iisip sa oras na yun, baka sakali na maniwala siya. Allahu alam, siyempre innamal a'malu bi khawatimiha, ang tatanggapin ng Allah ay kung ano yung mga huling hantungan ng tao dito sa mundo, ang ating mga gawain. At sana gabayan siya ng Allah, kapatid. Mashallah. Jazakallah khairan Ustads. 10:27 mo Ustads at may idadagdag pa yata na mga katanungan at kung wala ay may babasahin ako dito Ustads na katanungan at hindi ito na nasagot nung last meeting. General din yung katanungan Ustads. Opo. Bilang mga OFW Ustads, ito ay katanungan mula kay kapatid na Kim Butingting. Ito po Ustads. Ang katanungan niya pa Ustads, paano po yung Ustads na magpapadala tayo ng pera sa Pinas, mayroon po ba yung riba? So, yun yung parang concern niya Ustads. Okay, kapatid na Butingting, mashallah si Kim. Magaling magtanong ang kapatid natin na yan, ha? Anong riba pag nagpadala tayo sa Pilipinas? Ang alam ko, meron silang service fee. Okay? Mayroon silang service fee na kinukuha. Ngayon, ang taas na nga 25 reals na. Hindi katulad dati, 15 lang. O dahil na rin siguro sa krisis, dahil na rin sa lahat ng mga bagay, nagmamahalan. At yun nga, naging 25 reals. So, Allahu alam, wala akong nakikita na may riba. Kung may riba, ayon sa mga pantas, kung ito naman ay sinasabi nilang may increase o may riba katulad ng sa bangko, dahil din na rin doon sa service na ginagawa nila. Ha? Sa service fee o dahil doon sa mga process na ginagawa at yung mga sa nagtatrabaho. So, doon lang yun. Alhamdulillah. At siyempre, bro, ngayon, kung hindi ka magpadala, dahil wala kang mapadala, paano mapapadala ng pamilya mo? Biyaya sa iyo ng Allah. Kung may ibang paraan na pwede ka magpadala sa ibang mga kapatid na pauwi, go! Mas maganda yun kung para makaiwas ka ng riba o makaiwas ka ng kasalanan. Pero kung wala ng way, mapipilitan ka doon. At importante, mag-astaghfir. Mga kapatid, bakit ba tayo nag-astaghfirullah? Alam nyo ang hikmah? After ng sala, di ba? After ng sala natin, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. After that, ang suna, immediately magsabi ng astaghfirullah. Astaghfirullah. Bukod doon sa pag tayo ay nagdarasal, naisip natin ng mga bundong bagay o mayroon tayong hindi natin nagawa sa pagkukulang natin sa pagdarasal, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nag-istighfar ng 60, 70 times to 100 times a day dahil sa ating pagkukulang sa pagpuri at pagsamba sa Allah at dahil sa ating pagkakasala. Nagkakasala tayo. Pwede nagkakasala tayo dyan. Sabi mo, may riba nga. O kung may riba nga, dahil ang Allah Ghafurur Rahim. Oo, nandyan tayo na hindi tayo masyadong maluwag. Pero, nandun pa rin tayo sa walang magawa wala tayong mapadalan. That's the only way. So, kung pwedeng umiwas, iwasan. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ab'adun nasa minal haram. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Aisha, siya ang tao na siya ang pinakamalayo doon sa paggawa ng haram. Pero kung walang maiwasan na paggawa ng haram, ay akhtara ay saruhuma, ang pinipili niya ay yung pinakamadali o maliit na kasalanan. Although ang Propeta, alam natin, hindi nagkakasala, nagkakalimot lang siya. Pero para sa atin yung mga kapatid, umiwas sa kasalanan. Kung hindi natin maiwasan, mag-istighfar, Allahu alam, dahil kung ito naman talaga ay yun lang ang paraan. Butingting, mashallah, maganda yung tanong mo. Time check Ustads, nasa 10:30 na po tayo at mayroon pang pumasok dito na isang katanungan mula sa Sister Ustads. O sige, isa na lang yan. Para oras na natin na sagutin Ustads. Jazakallah khairan. Sige, birlang last na. Opo. Galing kay Sister Nuripa. Sheikh, tanong ko lang po, ano pong kondisyon ng mga kapatid nating Muslim nagsasala, gumagawa ng mabuti, pero nakikipag-communicate sa jinn, soothsayer, etc. Yung mga taong nagsisihir, Ustads, ano po yung inyong alam niyo mga kapatid, comment or advice doon? Napakagandang katanungan yan,
tayo na mga Muslim, sabi ng Allah sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kafa. O kayo na mga mananampalataya sa Allah, pumasok kayo, hawakan ng Islam ng buong buo. Ngayon, bilang Muslim, tumalima at naniwala sa tunay na nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala, dapat tayong magdarasal ng 5 beses isang araw. Ang pagdarasal ng 5 beses isang araw, bakit ba tayo nagdarasal mga kapatid? Dahil ang pagdarasal, komunikasyon natin sa Allah, nang sa gayon, nababawasan at nawawala ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan nito, dapat din sa ating pagdarasal ay inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Katotohanan ng pagdarasal, ito ay nakakapag-iwas o nakakapagpigil sa mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Allah. Ngayon, kung ikaw ay Muslim na alam mo, sasabihin ko to sa kahit sinong Muslim, kapatid ko, magulang ko, lahat ng tao nandito sa mundo, kung ikaw ay Muslim na nakikipagkomunikasyon sa mga jin o nanggagamot ka, hindi ko alam anong ginagamot mo bilang albularyo o isang mangkukulam na maski paggawa mo ng kabutihan o ang mga tao na lumalapit sa mga manghuhula, humihingi ng mga agimat o humihingi ng mga gayuma o mga gamot o anuman lahat, hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam fi ma'ana, ang sino mang lumapit sa mga taong ito, magsumamo at humiling sa kanila at pinaniwalaan nila, pag sila ay namatay sa oras na yon na hindi sila nakapagtauba sa Allah, sila ay kafir. Sino nagsabi? Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo nagka-kafir, pero ika-kafir ng propeta, sang-ayon tayo sa pagkafir ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kahit sino sa atin bilang Muslim, iwasan na po yan. Huwag tayong pumunta, huwag tayong komunikasyon sa mga jin dahil wala iba itong maidudulot sa atin maliban na lamang kung hindi ito ay para linlangin ang mga tao. Karamihan sa mga jin, mayroon din mabuti sa kanila at mayroon din mga masama sa kanila, pero bilang isang Muslim, walang maidudulot ito sa atin, lalong-lalo na yung nagbibigay ng mga pangkukulam o pagbibigay ng gayuma o pagbibigay ng mga gamot, na kung gamot naman ito mga kapatid, ashifa minallah, nandiyan ang Quran. Ang hadith ng propeta, siya mismo nagsabi, basahin natin ng Fatiha, basahin natin ng Quran, mga ayat mismo ikaw sarili mo, pero wag ka lang lumapit doon sa mga tao na kumukuha ng mga gamot doon sa mga puno, doon sa ilalim ng dagat, na hindi ko alam kung sino mga kausap doon ng mga tao doon sa mga taong ilalim ng lupa o kahit sino. Kasi ako may nasaksihan yan, kapatid na Sherhan. Doon sa amin, minsan nga may mga pumupunta doon. Tabi-tabi po, maghulog ka ng piso, maghulog ka ng patungan. Alam mo yung patungan? Yung pandidibli. Tapos yun. Tapos minsan yan, yung mga apo-apo namin yan. Shirk yun. Napakalaki. Ito ang sinasabing shirk. Pakikipag-ugnayan sa mga ibang mga engkanto, mga ibang nilalang, na ang mga tao, nilinilang ang mga tao, at kayo rin ang mga tao na natatakot na mahiwalay sa Allah at natatakot na ang anak nyo ay mamatay, pumunta ka doon sa isang manggagamot, sasabihin niya sa'yo, kayo ay magkakatay kayo ng manok na kailangan puti at itim, tapos magbigay kayo ng malong, magbigay pa kayo ng asin at saka itlog na may maala. Dami-daming tinatanong, ito ba ay sunan ng propeta? Wala. Sino? Katang isip, galing doon sa jin, mga syaitan. O pag yun ang ginawa mo, nagtambal ka sa Allah. Kasi inisip mo na siyang makakagamot sa anak mo. Samantalang ang Allah ang siyang nagpapabigay ng gamot at walang pwedeng mangyari. At sila, sinasabi nila yung mga hindi pa nagaganap dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga jin. So pag pinaniwala yan, la ya'lamul ghaib illallah, walang nakakaalam sa tunay na pangyayari sa mga kinabukasan, sa hindi pa nangyari maliban sa Allah. So, pag pinaniwalaan yun, pagiging kufur. Wallahi, yan ang dapat ang muharabat lil muslimin alaan. Lalong-lalo na sa atin sa Pilipinas. Maranao, Tausug, Maguindanao, kahit sino sa atin, mga balik Islam na nakikipag-ugnayan pa rin sa mga ganyan, umiwas po tayo sa mga manghuhula, sa mga salamangkero, sa lahat ng mga anong nabanggit dyan, ng mga kaalamang itim, dahil ito ay tunay na ipinagbawal ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jazakallah khairan po doon sa nagtanong, at jazakallah khairan Ustad sa inyong kapaliwanagan. Tama po yung Ustad, marami po kahit doon po sa amin sa aming lugar, sa aming tribo. Minsan po ay pagka magtitake ng mga board exam or ano-anong mga exam po yan, pupunta muna sa bundok magpapadasal. May mga ballpen na dala na pinapadasalan mismo yung mga ballpen na yun ang gagamitin para sa mga exam para sila ay makapasa. A'udhu billah, pupunta sila sa bundok ng mga pulis. Yes, Ustad. So, kaya importante po itong
aral natin, kahit pala akala natin na Muslim na tayo, ay minsan Ustads, ang pinakamabigat na salita doon na akala ng iba ay ayos lang yung sabi nila na wala namang mawawala sa atin. Pero sa paliwanag ni Ustads, mawawala pala ang lahat sa atin. Yes. Subhanallah, pagkat ito'y syirik. Subhanallah. Laging ganun Ustads, lagi ang linya na wala namang mawawala kung ako'y maniwala na pupunta sa bundok, magpapadasal ng pencil, ng ballpen para papasa ang anak sa board, sa bar, o sa pagpupulis. Subhanallah. Kaya importante po itong pag-aaral natin para makakakuha tayo ng aral na tamang Islam po. Subhanallah. At tulad ng sinabi ni Ustads, napaka-blessed natin na tayo ay pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging Muslim, na ito ay parang hindi natin, kumbaga, kung hindi dahil sa awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay talagang paano na lang tayo kung hindi tayo mga Muslim. Subhanallah, ang pagiging Muslim ay hindi natin ito binili. Kumbaga ito ay biyaya at hidayah lamang sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So 10:37 na po ngayong gabi sa atin September 29, 2020 na subject na sira na ipinaliwanag sa atin ng Ustadz Amrullah Di Ambangan. Walang pagod, walang sawa na pagpapaliwanag sa atin ng Islam. Subhanallah, kami po ay nagpapasalamat sa iyo Ustadz sa iyong mga inilalaan na oras, kahit alam namin ikaw ay busy at late na minsan na nakakatunog dahil sa ating lecture. Kami po ay talagang nagpapasalamat, at sa mga organizer at mga attendees na walang pagod po na nag-attend dito. Subhanallah, ang dami po natin natutunan ngayong gabi, punong-puno ng aral, punong-puno ng kaalaman. Subhanallah, naway isa ito sa mga pagtitipon na sasaksi sa atin sa araw ng paghukom. At hilingin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi lang tayo magsasama sa online Islamic studies, pagkus magsasama rin tayo doon sa kabilang buhay sa Jannah. Amin. At tayo ay, kung hindi man tayo magkikita dito, doon tayo magkikita inshallah. So salamat Ustads. Dito siguro magtatapos ng ating series of lecture ngayong gabi na 10:38 na po. Ustads, kung may mga huling mensahe pa po tayo, ay ibibigay ko na sa inyo ang closing ng ating programang ito Ustads. Bismillah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wa zadakumullahu ilma. I ask Allah Subhanahu wa Ta'ala to bless us, forgive our sins, and increase our knowledge, and belong us among those true Muslims who are practicing Islam. Mga kapatid, subaybayan ninyo ang ating next week inshallah sa ating tungkol kay Propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nandoon sa kanyang lolo na si Abdul Muttalib. Sa next na ating episode, barakallahu fikum, gantimpalan tayo lahat ng Allah, patawarin sa ating mga kasalanan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah Ustads, tumitindig ang balahibo ko Ustads pag kayo ang Masya Allah. Hanggang ngayon nakatindig pa Jazakallah khair. Subhanallah. Alhamdulillah Ustads. Salamat Ustads, salamat. Salamat din sa mga brothers and sisters, sa mga nagtatanong po. Ang dami natin na natututunan sa inyong mga katanungan. So dito na po magtatapos. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Mga kapatid, tagal ninyo nakinig. Halos 1 hour and 30 minutes kayo nandyan. Subhanallah. Pero kung totoo tayo na mga Muslim, talagang hindi tayo nagsasawa sa pakikinig sa salita ng ating tagapaglikha at sa turo ng mahal nating Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Wallahi, kung inaalagaan natin ang ating katawan sa pagkain ng mga masustansya na kinakain natin, inaalagaan natin ang ating panlabas, bumibili ng mga marangyang gamit para maging bata ka tignan or anong magbuti sa'yo, panlabas lang yun. Ang gamot dito sa puso natin, kung paano natin ito maging dalisay, malinis, maging panatag, maging malapitin sa Allah. Kung gusto mo guminhawa ng mapayapang pamumuhay at matahimik at masaya na pamumuhay, wallahi mga kapatid, ang pag-aaral sa Islam. Pagtuklas mo kung sino ang iyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sa mga turo ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam.
tuloy-tuloy lang po kayo, aming mga kapatid, sa inyong panunood sa ating page at sa ating mga programa na ito. Nawa, of course, inna Allah la yudi'u ajral muhsinin, hindi kailanman sasayangin ng Allah ang bawat segundo na mabuti na ginawa natin ng mga gawain. Lahat ito nakalista ng mga anghel ng Allah, isinusulat ito habang malakas tayo, may buhay pa tayo, makipag-unahan tayo sa paggawa ng kabutihan, pakikinig sa mga salita ng Allah. Hanggang sa muli, inshallah, makikita ulit tayo, inshallah, pahabay pa ng Allah buhay natin. Sa next week, tunghayan nyo, napakaganda rin ang ating patungkol sa anong nangyari kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pangangalaga ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.